Sa video naman na ito mga kabakit ay ipeplex ko naman sa inyo kung paano tayo mag-overhaul ng isang radiator sa isang unit. Pagkatanggal mga kabakit ng radiator sa unit ay tinatanggal agad natin mga kabakit ang takip nito sa ibabaw. Saka lilinisin mga kabakit katulad ng nakikita nyo sa video. Ang takip na binabanggit ko mga kabakit ay ito mga kabakit ay nakahinang lamang ng tingga o yung lid. Ang proseso ng pagtatanggal ng takip ay binabaga lamang mga kabakit gamit ang heating torque na yan at matutunaw na agad mga kabakit ang lid nito o yung tingga at maghihiwalay na ang cover nito at ang mismong radiator. Kinakailangan pa rin mga kabakit na painitan ang gilid ng radiator na ito, yung pinagtanggalan ng cover dahil may mga natira pa ring lid ito sa gilid. Kinakailangan na ito ay matanggal lahat at ang pinagtanggalan mga kabakit o yung natunaw na lid ay kinakailangan nating sahurin sapagkat yan din ang gagamitin natin na panghinang kapag ikinabit ng muli ang cover. Sisimutin natin mga kabakit ang lahat ng nalaglag na lid o tingga nito kahit ito ay mayroon ng dumi o buhangin. Maghihiwalay naman ito mga kabakit kapag ito ay atin ang binaga o muli natin itong momoldehin. At para humiwalay mga kabakit ang dumi o yung buhangin sa LED ay kinakailangan natin itong bagahin o tunawin ang LED na nabuo kanina. Kinakailangan mga kabakit na ito ay bagang-baga para matunaw na parang liquid. Sa proseso na yan mga kabakit ay maghihiwalay na ang dumi na nakuha natin at ang tingga. Kapag tunaw na mga kabakit ang tingga o yung lid, ito mga kabakit ay atin ang huhulmahin sa gilid ng takip na tinanggal natin kay radiator. Bibilang lamang tayo mga kabakit ng ilang segundo at ito mga kabakit ay titigas na at ang resulta mga kabakit ay meron na tayong lid stick na gagamitin natin na panghinang sa gilid na o sa takip na ating tinanggal kanina. Kung mapapansin nyo mga kabakit sa video na kapag tayo ay naguhulma na o nagmomolde, mapapansin nyo mga kabakit sa video na tanging ang natunaw na LED ang napunta lamang sa hulmahan at ang mga dumi na nakuha natin kanina ay humiwalay o naiwan doon sa pinag-initan natin kanina. At dahil nga sa wala nang tingga na tayong tutunawin ay nahiwalay na rin mga kabakit ang mga dumi at buhangin nito ay kinakailangan na natin itong itapon. At dahil nga mga kabakit tayo ay naglilinis ng radiator bago umalis ang unit ay ganito naman ang proseso pagkatanggal ng cover. Lahat ng butas ng rose nito ay atin na itong susuksukin o atin na itong lilinisin. Katulad mga kabakit ng video na ito ay talaga namang maproseso. Ito mga kabakit ay para makasigurado tayo na walang bara ang radiator nito at hindi magkakaroon ng overheating ang isang unit kapag nabili na ng unit at kapag ito ay ginamit na ng client sa kanyang project. Magkakaroon man ito mga kabakit ng problema sa overheat ay hindi na pagdidiskitahan ang radiator dahil dito pa lang mga kabakit sa loob ng bahay ni Kuya ay na-overhaul na at nalinis na ng bonggam-bongga ng mga termas ang radiator. Pagkatapos masundot mga kabakit ang lahat ng butas nito, gagamitan naman natin ito ng steel brush dahil ang mga gilid nito ay mayroon pa rin dumi. Panigurado mga kabakit na talagang wala tayong iniiwan na dumi sa loob ng radiator. Pagkatapos ng proseso na yan mga kabakit, ang isusunod naman natin ay dadalhin na natin ito malapit sa puwasingan. Ang proseso naman na ito mga kabakit ay tatanggalin pa ang mga naiwan na mga dumi sa loob ng radiator. So ganun ang proseso mga kabakit. Gagamitan ito mga kabakit ng mga termas ng power washer. So mga kabakit, kapag ang isang radiator mga kabakit ay marumi na rin ang grills, nagkukos din mga kabakit yan ng overheating, kung kaya't ipinapayo ko mga kabakit na ugaliin din natin na linisin ang grills ng radiator kasi mga kabakit kapag nasiksikan ito ng dumi at ng mga putik o kahit na ano, ang hangin ay hindi maglalabas-pasok papunta sa loob o palabas ng makina. Yan mga kabakit ang isang dahilan kung bakit nagkukos din na ito ng overheating ang isang makina. Pagkatapos nating ma-washing ang grills nito, bubugahan naman natin mga kabakit ang loob nito sa pamamagitan ng pagsaksak ng hose o ng power washer doon sa suction. Kinakailangan mga kabakit na matanggal din ang mga naiwang pandumi doon sa loob para sigurado tayo na maganda ang circulation ng tubig pag ito ay naikabit na natin sa makina.
Fast forward na muli tayo mga kabakit at pagkatapos ng masusing paglilinis ay ibabalik na natin ang takip ng radiator na ito at muli natin itong hihinangin gamit ang lead stick na hinolma natin kanina. Ang video na ito mga kabakit ay isinare ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea o baka mapaisip ka kabakit na baka sa susunod na bibili ka ng unit ay maisipan mong bisitahin ang bahay ni Kuya dahil alam nyo na mga kabakit kung paano ang proseso ng pagkukondisyon ng mga unit bago natin ito ibigay sa client. At sa puntong ito mga kabakit ay naiplastar na ang takip ng radiator at ang sunod mga kabakit ay atin na itong hihinangin. Sa lahat ng followers, viewers, commentator, reactor at higit sa lahat sa ating mga buzzer, muli akong nagpapasalamat sa patuloy niyong sa panunood ng aking mga video. At kung sakaling nagustuhan mo mga kabakit ang video ko ay pakishare na rin para maipamahagi natin sa iba pang mga client natin na nagnanais na bumili ng mga unit na katulad ng nakikita nyo na ipinopost ng mga termas. Huwag na kayong lumayo mga kabakit dahil ang unit na hanap nyo ay naandito lamang sa loob ng bahay ni Kuya. Maraming salamat. Happy Sunday everyone!